may pros and cons pag ikaw yung mismo nag-handle. So, ang pros niyan, yan, nakikita mo, ikaw ang you get to handle your store personally. Siyempre, pero pag cons naman yun, may mga ibang aspect na hindi mo na natatakel. Marketing, yung mga admin works, kasi focus ako sa kusina eh. So, hindi ko nagagampanan. Though, yun nga, sinasabi ko, hindi naman ako pumipigil sa kakayanan ng mga staff. So, binibigyan ko din sila ng pagkakataong mag-grow. Palagay mo, masasabi mo ba na doon sa 9 years, simula nung tinayo mo yung business mo, masasabi na natin na malago na to, established na to, ano ka na, kampante ka na ba? May honeymoon stage ang pagbubukas ng negosyo eh. Within 3 months, sales, pumapasok talaga yan. Pero after yung 3 months na yon, doon mo na malalaman kung ano nang gagawin mo pagkatapos ng 3 months na yon. So, kailangan mo talagang pukpukan yung sarili mo sa marketing. Eventually naman, fortunately naman, tayo naman may maraming circle of friends. Yun ang kitchen mo, nandun yung trabaho mo, then sa bahay nyo na din, ano. Paano mo nababalanse yon na yung personal life mo tsaka yung work mo? Come to think of it nga, no, yung iba, nalilihis sila ng Yes. mula doon sa pinag-aralan nila tapos ngayon sa work nila. So, blessed talaga ako na gusto ko yung ginagawa ko. Spirit FM. Hello everyone! Welcome sa Spirits FM TV Bida Negosyo, kung saan tampok natin ang mga kwentong tagumpay ng mga local business owners from Oriental, Mindoro. I'm your host, Miss Lynn, at today, makakasama natin ang business owner ng Grumpy's Kitchen. Walang iba kundi si Hob Malakas Samako. Yes. Yes, pwede mo bang ipakilala yung sarili mo? Yes, good afternoon. Thank you sa invitation dito sa Spirit FM Bida Negosyo. Ako si Malakas Hob Samako, akong may-ari ng Grumpy's Kitchen. Born and raised dito, Calapan City. So, lokal na lokal tayo dito. Yes, and welcome sa Spirit FM TV. Salamat sa pagpapaunlak. So, simulan natin dun sa pangalan ng business mo, Grumpy's Kitchen. Okay. So, si Grumpy's talaga, ano yan eh, character yan ng tatay ko. Kaya naging Grumpy's Kitchen. Grumpy kasi talaga yung tatay ko eh. So, medyo old school kasi yung tatay ko eh. So, pag disiplina talaga siya, talagang very, very old school. So, from there, nakuha ko yung pangalan ng Grumpy's Kitchen, si Grumpy. Parang yung sa Seven Dwarfs, si Grumpy. Yun, ganun. Okay. So, yung father mo yung naging inspirasyon mo pala doon. Yes. So, saan matatagpuan itong ating business? Okay, so, dati meron akong physical store. Ito ay nasa along Divine Word College sa Infantado Street. Pero nagkataon, I have to close down the physical store. Kaya nag-move ako dun sa sa bahay ko. Nag-work from home ako, yung literal work from home. So nasa Lalud siya ngayon. Green Valley. Nasa Lalod Green Valley. So, Yes. so paano sila umorder? Delivery? Yun ay pwede silang umorder through our FB page. Meron din kami sa IG. Okay, meron din kami mga numbers na nakapost dun sa FB page namin kung hindi sila makakontak sa page namin. Pero pwede rin silang umorder through our local food aggregators. Yung mga hatid, movers, broom, yan, mga ganyan. Pwede silang umorder doon. For takeout pwede For rin. takeout, Mga walk-in. Pick up, and delivery. Wala akong dine-in. Wala kang sa ngayon, dine-in. sa Okay, ngayon. oo. So, gano'n nakatagal itong Grumpy's Kitchen? Nag-start ako October 20, 2017. So, yun nga, nasabi ko kanina, kinlose ko yung physical store ko. So, 2017 hanggang 2023, nandun ako sa physical store ko. So, 23, 24, 25, nasa Lalod na ako. So, it's
mahina ako sa math eh. So, Sige, kailan tayo 9 years, nag-start? 9 years. Oo. Kung di ako nagkakamali. Oo, tama. So, Magna 9 years yun 2017 ka nag-start. 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Matagal na tagal rin. na. Oo. So, 2017, nag-start ka na may physical store. Yes, So, yes. kung natatandaan mo, nasa magkano yung starting na puhunan mo that time? Nag-start ako siguro mga roughly mga permits, mga papaayos ng physical store, saka yung initial inventory ko, siguro mga roughly 200 to 300,000, mga Oo, ganon. kasama na Kasama na lahat yun. Oo. Lahat. Appliances, Oo, as kasama in na. yung buong laman ng tindahan. Yun. Kasama na dun yung products mo. Yes, Yung yes, mga tama. ingredients. Yes. Ganon. Okay. So, kasi pinarenovate ko yung lugar na nirerentahan ko. So, kaya medyo malaki. Tapos, lahat ng mga appliances, yung mga kitchen tools, utensils, yun, talaga lahat kasama yun. So, from 200,000, Roughly estimate ko. Yeah. So, ganun. yun yung pinapalago mo ngayon. Oo. Medyo din pala, no? Pricey, malaking puhunan. Oo. Pero kung magagamit naman siya ng pangmatagalan, kasi talagang pinag-ipunan ko. good investment naman. So, yun nga. Sabi ko nga, 2017 pa, pero hanggang ngayon, nandun pa rin yung pangalan natin. Yes, nagagamit pa rin. Oo, tama. Kakaroon ka pa ng sarili mong legacy. Yes. Pero pinagpipray ko pa din na magkaroon ako ng physical store ulit kung sakali. Okay. Hindi naman nawawala sa akin yung idea na yun. Siyempre bilang business owners, Oo. yung mindset natin talaga dun sa mas better. For now lang talaga kasi parang na-enjoy ko yung sinasabi talaga nila ng work from home. Ang galing kasi yung may kitchen, malaki din kasi yung kitchen ko doon sa bahay namin. So talagang pag labas ko doon sa loob ng bahay namin, papunta sa kitchen, parang nag-shift ako doon sa bahay. Lutuan na. Work na. So maganda talaga yung setup ko doon eh. May mga pros, may mga cons. Sige, pag-usapan natin yung pros and cons ng Sige. from home ka. Sige, i-tackle natin yan. Sige. Isa yun sa mga sa akin, push sa akin na i-let go na yung physical store ko. Cons talaga kasi may binabayaran kang renta. Talagang 60% ng income mo, I would say, pupunta talaga sa ano yan. Kalahati, 60% pupunta talaga sa renta. So Plus, bilang nagsisimula ka sa negosyo, medyo mabigat yun. Ang presyo ng rent doon sa physical store ko dati ay nasa 10,000 a month. So, talagang kailangan mong pumukpok. Kailangan mo talagang mag-grind. Kailangan may sales. Oo, talaga. So, hindi pa kasama doon yung mga utilities mo. Tubig, kuryente, manpower. Ayun. So, talagang kakainin talaga. So, yun nga. Pros naman. So, pag nandun ka sa bahay mo, although yung setup mo is for talagang pang grampis talaga. Ibig sabihin ko for industrial talaga yung setup ko doon. So, nakaka-less talaga ako. Una-una, kami talaga ng wife ko yung nagma-manage, nag-handle. So, ako rin yung cook eh. Ikaw na lahat muna ngayon. Oo. So, hindi, even before naman, kahit may physical store ako, ako yung cook. Pero may assistant May mga cook helpers ako. ka, yes. So, kaming dalawa lang ni wife ngayon. And, wala kang ginagastos nga for manpower. Talagang, ano yan eh. Kakain din niya ng sales mo. Hindi biro ang may tao. Bayaran mo yung mga benefits niya, yung sahod niya, yung overtime niyan. So, yun. Tapos, yun nga, nakakatipid ako sa renta ngayon. Nakakatipid ako sa mga utilities ngayon. Plus, I get the chance na nandun yung mga bata. Nakakasama mo sila everyday living. Oo. And they get to nakikita nila yun na-experience nila yung kung ano yung
yung meron kami na negosyo. So doon nare-realize nila na dito pala nanggagaling yung everyday namin. So maaga pa lang Yes, talagang bukas oo. na yung isip nila, yung mata nila sa kung saan gagaling yung income ng family. Actually, ini-involve ko sila. Yo, maganda rin nga Oo, yun. ini-involve ko sila kasi ayoko rin naman silang lumaki na hindi nila nalalaman yung negosyo. Sino makakapagsabi, 'di ba? Baka pag tumanda, yung interest nila nandun. So sila ang mag take over pagtagal. Ganun talaga yung mindset. Family business, parang Oo, ganun. magiging family business. So sige, nasabi mo na rin yun na ikaw yung naging cook, 'di ba? So gaano ka-importante na ikaw talaga yung nag-handle ng business mo? Gaano ka-importante na ikaw nakakaalam ng mga recipe, 'di ba? Kasi yung ibang restaurant owners, meron silang certain cook, Tama. 'di ba? Ikaw, sabi mo ikaw talaga, ikaw lang nakakaalam. Tama ba? Ako din, pero sinishare ko din yan dun sa mga previous mga assistant cook ko. Kasi may pros and cons din yan eh. So, pag ikaw masyado kang hands-on, meron kasing tinatawag na store blindness eh. Minsan di mo na nakikita yung nangyayari sa loob ng tindahan. Kasi before nag-work ako sa sa multiple Ang alam ko, food nag-Maxes ka. corporations. Oo. So may idea ako, so may mga trainings din ako how to handle stores. So may pros and cons pag ikaw yung mismo nag-handle. So ang pros niyan, yan, nakikita mo ikaw ang you get to handle your store personally. Siyempre, pero pag cons naman yun, may mga ibang aspect na hindi mo na natatakel. Marketing, yung mga admin works, kasi focus ako sa kusina eh. So, hindi ko nagagampanan. Though, yun nga, sinasabi ko, hindi naman ako pumipigil sa kakayanan ng mga staff. So, binibigyan ko din sila ng pagkakataong mag-grow. So, tinuturuan ko sila kung paano din yung pag process ng foods, yung pagluto, tamang sanitation, food safety, ganon. So tama nga yun, pag talagang business owner ka, dapat hindi lang sa isa yung focus mo. Hindi yung sa kitchen lang. Oo, totoo yan. Kailangan alam mo lahat. Nung nagko-corporate work pa ako, naging mga manager ako sa iba't ibang food corporations. Talagang magandang pakinggan. Yung manager siya ganito, ganyan. Pero behind that title, yung responsibility, blue collar yun eh. Kasi dapat alam mo kung paano mag on the spot na mag-ayos ng generator. Pag nag-trip, mag on the spot mag-fix ka ng aircon. All around. Yes, sa ang kusina, isang yung mga manager. equipments, dapat kailangan alam mo yan. Totoo yan. Kailangan mo marunong humarap sa tao. Totoo Ganyan. yan. Oo. Diba? Nako, napaka-broad ng pag meron kang isang food business. Yung pagharap mo pa sa tao, yung mga complaints pa ng customers, di ba? Totoo. Promise. Pati yung nasirang exhaust fan. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Oo. Talaga yan. Na-experience talaga yan ng mga managers. Totoo yan, promise. So sige, pag-usapan naman natin yung tungkol sa food mo, doon sa menu mo, di ba? Nag-set up ka na ng isang food business. Ano yung mga unang in-offer mo sa mga customers mo na pagkain? Okay. Grumpy's Kitchen is famously known talaga sa fried rice saka sa sambal wings. Kasi hindi lang yung isang flavor nung fried rice eh. Pero may isang specific na flavor talaga na sikat ang Grumpy's, yung aligi fried rice. Tapos yung sambal wings naman, sabihin ko naman lahat naman ng ibang mga restos may flavored wings din naman eh. Pero yung sambal kasi na ginawa ko, sambal is an Indonesian term for chili sauce. Kasi before nag-OJT ako, nagkaroon ako ng chance na mag-OJT sa Singapore. Nung 4th year college ako. So, nag-work ako doon for 6 months. So, doon ako unang na-expose sa multi-international food na nakain ko doon. Wow, sabi ko, hindi lang pala tapsilog ang Masarap! Iba pa palang pagkain na masarap. Meron silang mga hawker center doon. So, hindi sila masyado, ang mga Singaporeans, hindi sila masyado sa mga resto-resto eh. Meron silang food hawkers talaga doon na doon lahat, paano ko ba sasabihin? Parang night market.
pero sa kanila well established talaga. Mm-mm. May control ang government ganun. So nandun lahat ng mga foods na ino-offer ng Singapore, local at saka western. So dami ko nakain doon na masasarap. So nag-click sa akin yung fried rice kasi fried rice talaga bata pa lang ako. Nagluluto na ako eh. Paborito mo pala. Ano na yan eh, staple na yan ng Pilipino Oo. na may sinangag sa umaga. Okay. So sabi ko, pwede kong i-infuse yung yung local flavors ng Pilipinas. Kasi iba talaga yung fried rice na talagang niluto dun sa pugon talaga yung ginagamit nila dun eh. Talagang charcoal, may blower dun sa mga hawker centers dun. Though meron naman sila mga gas stoves. Tapos talaga dun ako yung wok hay, yung tinatawag na wok hay. So madalas gamitin nila wok. So, ganun din ako. Ganun din ang ginawa ko. So, nagkaroon din naman ako ng chance nga, di ba? Magtrabaho sa iba't ibang food corporations. So, nakita ko rin doon. Oo nga, So, along the way, may nade-develop na akong mga menus sa utak ko. Kasi, pangarap ko talaga yun na magtayo ng sariling akin. That's why HRM yung kinuha mo Oo. nung college ka. Mahilig ka talaga magluto. Mahilig talaga ako magluto. Sabi nga buong buhay ko nasa kusina ako. Talaga ba? Halata naman. Halata naman. Okay, sige. Pag-usapan naman natin, nung nag-start ka, may mga major problems ka bang na-encounter? Struggles? Marami. Madami. Oo. Sige. Pwede ba isa-isahin natin? Hindi ko i-sugarcoat Marami talaga. Na ang mga nagtatayo ng mga business owners nung nagtayo boom agad. Talagang may mga struggles. Una-una syempre, pag bago ka, ano ba 'yan? Syempre may mga kinasanayan na yung mga 'yan eh. Mm-hmm. Diba? So, nung una, pag nagbukas ka talaga marami 'yan. Meron kami tinatawag na honeymoon stage eh. Okay, sige. Ano yung honeymoon stage? May honeymoon stage ang pagbubukas ng negosyo eh. Within 3 months, sales pumapasok talaga yan. Pero after yung 3 months na yon, doon mo na malalaman kung ano nang gagawin mo pagkatapos ng 3 months na yun. So, kailangan mo talagang pukpukin yung sarili mo sa marketing. Eventually naman, fortunately naman, tayo naman may maraming circle of friends na hanggang ngayon, sila pa rin yung talagang mga patrons ko na Maraming sumuporta sumusuporta sa'yo. sa akin. At din siguro, masarap. Kaya binabalikan din ng mga suki mong customers. Siyempre naman. Parang guilty yung mga nandito. Sila daw yung mga So, palagay mo, masasabi mo ba na doon sa 9 years, simula nung tinayo mo yung business mo, masasabi na natin na malago na to, established na to, ka na? Kampante ka na ba? Hindi ko siya masasabing malago in physical term. Kung ang pinag-uusapan ba nating malago is branches, like established na ng ba to? store, Oo. gano'n, sa ngayon hindi pa siya ganong malago. Pero I would say establish yung pangalan. Kasi nandito tayo, buhay pa tayo eh. 9 years. Magna 9 years yan sa October 20. So, ako talaga nagpapasalamat ako kay Lord kasi kung wala siya, hindi talaga magbo-boom yan. At pangalawa sa mga sumusuporta sa akin. Na sabi ko nga sa'yo, hanggang ngayon, sila. Family. Yeah, family. Sila sumusuporta yan. Yun nga, sabi ko kanina, earlier, nangangarap pa rin ako na magkaroon ako ng physical store. Kasi gusto ko rin yung yung challenge. Minsan nawawala yan pag nandun ka sa comfort zone mo. Right now nasa comfort zone ako eh. Oo, Kasi nasa bahay ako eh. Oo. Diba? Work from home. Pero minsan namimiss ko din yung struggle nga ng sabi ko nga kanina, may struggles pag meron kang physical store. Ang dami. Unang-una talaga diyan tao. Ang hirap mag-handle ng tao. Ang hirap. Hindi biro ang mag-handle ng tao. Before, nung nasa corporate world ako, nag-handle ako ng 30 hanggang 40 people, staffs. Staffs. Ano, kadami. Shifting yun. Oo. Gagawa ka pa ng Schedule, Gagawa ka pa schedule nila. Minsan tama. may mag-aawol pa. Pero,
nandun din yung ano yung fulfillment pag nakikita mo yung mga guests, yung mga customers mo na satisfied sila doon sa product mo. As well dun sa service mo din. 'Di ba? Nakakatuwa. Pero hindi rin naman nawawala 'yon dahil kahit delivery at takeout lang yung in-offer ko na service, yung review, yung mga comments yung chat sa akin, talagang sinasabi niya, mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yung ano. I would say, yun yung isa kong strength. Consistency. Kasi pinalaki tayo din na pinalaki tayo ng magulang natin na dapat kung ano yung sinimulan mo, 'di ba? Parang ano nga yung kasabi na first impressions last, 'di ba? So, nabuhay din tayo dun sa prinsipyo na yun na nagtatrabaho tayo na dapat consistency. Consistent ka dapat. Lalo na sa food corporation, napaka hirap ng trabaho na dapat talaga consistent ka. Kasi merong mga may mga audits yan from time to time. Kumbaga, hindi ka pwedeng magpa-pucho-pucho. Mamaya, nandiyan na pala yung mystery guest na audit nyo. O mamaya, nandiyan na pala yung mismong auditor from head office. So talaga, from day one talaga, yun naman yung sa product ko. Yan. So masasabi natin na yun yung sekreto ng tagumpay mo. I would say, yun yung sikreto. Diba? Bukod sa good looks ko. Okay. Sorry. Hindi. Consistency talaga. Yun yung pinaka-secret ko. Saka faith kay Lord. Yes. Siya nagda-drive talaga Kung wala siya, meaningless yung yung buhay, yung business mo. Kasi siya yung nagbigay na idea sa akin ito Hindi naman tayo, may naiisip mo. Pero pag dinerive yan ni Lord sa'yo, ingatan mo. So, dapat talaga maging consistent ka. Though, hindi naman natin masisisi talaga sa sarili natin. Minsan may mga araw talaga tayong parang tamad na yes, tamad. Yes, totoo. Parang pagod na pagod. Dumadating yun, normal yun. Pero, yun pa nga, yun nga din, just show up. Yun, ganun lang. And be thankful. Yun. So, simula noong 2017 up today, 'di ba? Ang daming nagsusulputan ding mga business, food business. Totoo. 'Di ba? So, paano mo hinahandle yung competition? Ay. Parang ang lalim nung pagkakahay mo. May hugot. Nakikita ko sila, sabi ko, wow, may bago ulit. Pero yun isa ko natutunan. Pag may kakompetensya ka, ibig sabihin, good business. May mga kompetensya ka Kung ikaw at ikaw lang, ang tao, alam nila, yun. Grampis yun. Pero, nakakatuwa na meron, sorry magdadrop ba ako ng Hindi naman. may mga natikman sila, na pag bumalik sila ulit, na tinikman nila ulit yung food ko, sasabihin nila, masarap yun sa'yo. So, nakakataba ng puso. Na ayoko naman magyabang. Talagang masarap yun. Ako flattered masyado. Ay, salamat po. So, pero may mga iba namang they chose to hindi naman go away, pero from time to time order pa rin. Pero malaki talagang challenge na merong mga nagbubukas na ibang especially nga may mga physical stores sila. Yun yung advantage ng mga competition ko na meron silang physical stores. Isa pang challenge nung nakita ko ay naibibigay talaga nila yung service iba kasi talaga pag may service ka, nakaharap mo sila, nakikita nila. So mas na-appreciate din, nararamdaman nila na sincere yung mo. Inaalagaan mo sila. Yes. Oo, alam mo naman din ang yun mga yung Pinoy. alagang Pinoy, tama. Yes, alagang Pinoy. Yung hinahanap ng karamihan din talaga sa atin. Kahit sa abroad, pag yun Pinoy talaga. Totoo. Maalaga. Magaling mag-serve. Yes. Yun. So ano yung pinaka-pakiramdam mo, yung biggest lesson na natutunan mo all throughout sa pagmamanage mo ng sarili mong business? Unang-una, kailangan talaga maging legit ka sa business mo. Sabi nga nila, sabi ko pala, kailangan pag gusto mo talaga maging legit, dapat may permit. Kasi makakatulong ka talaga Advocacy ako talaga yan. Sige, pag-usapan natin yung advocacy mo. Para sa mga nasa business, hindi lang sa food business, ano yung masasabi mo para sa kanila? Yun nga, kasi kailangan mo talaga, kung may natutunan man ako, yun yung pagiging legit Kasi makakatulong sa'yo ito Kasi hindi ka na problema na baka mamaya
may humabol sa'yo Mm-mm. na isang government agency. Mm-mm. Napakalaking alwan na nag-ooperate ka na na legit ka. So, isa 'yun sa mga natutunan ko. Pangalawa is be consistent. Okay. Okay. Pangatlo, just show up. Gawin mo 'yun. Kahit pagod na pagod ka na, Oo, kahit medyo kasi tinatamad ka. may reason Mm-mm. May reason bakit mo 'yan ginagawa. So, 'yun nga, sabi ko nga sa'yo. Binigay yan sa'yo for a reason. So, gawin mo. Just show up. Be consistent. Marami pa akong natutunan at marami pa akong matututunan kasi before nga, diba, sabi ko sa'yo, nagtrabaho ako sa multiple companies. So, may natutunan na ako doon. At isa nga talaga doon sa tao. Mahirap talaga mag-handle ng tao. Daw meron na ako natutunan nung ako na, yung business ko na, meron pa akong mga natutunan pag-handle ng tao, pag-handle ng store. Continuous talaga yung Learning. learning. Tama. Oo. Hindi doon natitigil. Every day, 'di ba? Paggising mo, Yes. panibagong learnings na naman. Even yung asawa ko, kami dalawa kasi talaga eh. So, minsan hindi ko talaga inaalis na pagdating namin sa work. Minsan hindi ko siya titingnan as wife eh. Talagang ka-work ko siya eh. Mm-mm. So, Kailangan yung i-push yung isa't oo, isa. tapos ako yung senior niya, ako yung head niya. So, nawawala minsan yung pagkaasawa namin. Totoo yun. Napaka-professional nga naman pag Oo, gano'n. kasi tinuturo ko sa kanya yun na pag dito tayo, nasa kusina tayo, work tayo. Pagpasok natin ng bahay, saka mo na lang ako pagalitan. Saka mo na lang ako awayin. So, ikaw yung boss sa kusina. Oo, ganun. Pero pagdating sa loob ng bahay, ay wala Siya, na. wala Oo. na. Buti hindi ka nagagarute. Grumpy ako pag nasa ko na. Akala ko nga ikaw eh. Oo, Ikaw yung grumpy eh. Grumpy na ako nung nag-30 plus na ako. Okay. Oo. So, parang na-apply mo na rin yung Ganun na. Kasi may mga kids na tayo eh. Kaya naging grumpy ka na, panay saway ka ng saway. Saway na saway. Oh. So, yun na nga, di ba? Since work from home ka, since yun na nga, kitchen mo, nandun yung trabaho mo, then sa bahay nyo na din, paano mo nababalanse yun? Na yung personal life mo, tsaka yung work mo? Yun nga sabi ko talaga. ang hirap din. Pero, dahil nga meron tayong mga trainings before sa mga past work ko, talagang ina-apply ko hanggang ngayon. Na-apply mo siya. Lahat yun. Even kahit tanongin mo yung mga co-workers ko before sa Grumpy's nung meron pa akong physical store, tinuturuan ko talaga sila kung paano apply yung pagiging balance sa buhay. So lalo na ngayon sa akin naman, hindi ko inaalis yung mga trainings ko kahit nasa bahay ako. Kaya masasabi ko ng harapan sa inyo na yung food na sinaserve, na dineliver sa inyo, na niluto ko is safe. Kasi ina-apply ko ang food safety every time pag nag-prepare ako ng foods. So, meron tayong, natutunan ko yung HACCP, yung HACCP, ang tindi nun, natutunan ko paano ang iba't ibang klase ng mga food contaminants, pathogens, so on. So, ngayon, hindi pa naman ganun ka-establish yung kitchen ko, pero pinipilit ko yung sarili ko na i-apply talaga na sa bahay yung kusina ko is kusina talaga na safe para pang serve para sa kanila. Advantage din talaga na first hand na experience mo Yes. lahat ng na-experience mo. Yes. At marami totoo. ka ding na-a-apply, natutunan no na na-a-apply mo sa business mo ngayon. Totoo. Yun yung ko. Siguro yun pa isang sikreto ko din. Oo. Ang dami akong learnings. Oh, dami mo ding experience din talaga eh. Hindi lang terabyte to eh. Hindi lang terabyte. Oo. Hanggang ngayon, tanda ko pa rin eh. Sana all. Oo. Tanda ko yung mga recipe nyo. Ganun no. No, pinagtrabaho kayo din. Joke lang. So, masasabi mo na bukod sa gusto mong kumita, syempre, Oo kailangan natin ng income din talaga, Pera lalo na talaga may family pinag-uusapan tayo. dito. Oo, di ba? Lalo na may family tayo. So, sa palagay mo, ano pa yung ibang reason mo kung bakit mo ginagawa lahat ng to? Ayun, so bukod nga sa, syempre, pang provide sa family, ito yung passion ko eh. Oh. Kahit sino naman tanungin mo ngayon, di ba? Food content ngayon is
widespread na diba? Sa buong social Lalo media na ngayon, platforms, oo, diba? sa social media. Yun na nga lang kulang ko siguro, no? Maggawa Gusto ako mo ng bang sariling- vlogging? Vlogging, ano? Hindi, pero Oo. passion ko kasi talaga to Parang, ang isa sa mga values ko is ay mag-serve. Yun. Ewan ko kung Iba positive yung yung mag-please. fulfillment Ganun. pag Parang, nakakapagbigay ka nakakapag-serve ng ka. good service Yes. sa Tama. ibang tao. So, yun talaga yung passion mo. Yes. Nabibihira yan na napupunta ka sa sarili mong passion, yung trabaho mo, Oo yun nga, na yung no? gusto mo. Come to think of it nga, no? Yung iba, nalilihis sila ng Yes, mula doon sa pinag-aralan nila tapos ngayon sa work nila. So, blessed talaga ako na gusto ko yung ginagawa ko. Yan, Na lagi tama. natin pinagpapasalamat. Yes. Tama. Yes. So, para mas makilala ka pa namin, quick question and answer lang tayo. Mamimili ka lang. Mhm. Fried rice or plain rice? Oh, syempre, fried rice. Fried rice. Go tayo sa fried rice. Yes. The Fried best. rice tayo. Doon tayo. Okay. Online selling or physical store? Physical store. No, physical store talaga. Physical store talaga. So, kaya nandun yung vision mo. Oo Magkakaroon ka ng Oo physical naman, oo. store. Pero syempre, may mga factors din talaga. Bago ka magtayo talaga din. Okay. So, gulay o karne? Hindi ako gulay man Ah, okay. Minsan lang karne ako, karne. Karne. Okay. So, Sir Hope, thank you sa pagpapaunlak mo sa amin. Baka saan ka pwede naming matagpuan or makontak? Pwede mong i-promote sa ating mga viewers. Okay, so hello sa inyo lahat. So, Grumpy's Kitchen, okay? Located at Lalud, Calapan City. You may reach us through our FB page, Grumpy's Kitchen. May mga numbers doon. Pwede nyo tawagan. Pwede nyo i-chat. We are open 10 a.m. to 7 p.m. So, pag umorder kayo ng 6:45, last order na namin yon 15 minutes before nagko-close na kami para mag-giveaway naman sa operation namin. Pero, pwede kayong mag-order ahead of time. Pwede yon kasi sabi ko nga, nasa home ako, work from home ako. Masasagot ko kayo lahat. Okay? Pwede rin kayo umorder sa ating mga local food aggregators, movers, sa Hatid, sa Broom. And kung sino pang trip nyo na orderan. Yan. Okay. Thank you so much. Yes, thank you. Maraming Atak na. Atak na. Atak na. Maraming salamat. And ito po ang Spirit FM TV, Bida Negosyo. Tara, kwentuhan tayo. Yes.